Ito, ang tawag po dito ay Journal Books of Accounts. Ito po yung ginagamit nating mga taxpayers to record our business transactions in compliance po sa BIR bookkeeping regulations. However, ano-ano ba yung mga journals, books of accounts na dapat gamitin nating mga taxpayers, BAT and non-BAT, at paano po gamitin yung bawat isang books of accounts na journal. At yun po yung pag-aaralan natin ngayon para maiwasan natin yung samot-saring penalties and violations pagdating sa bookkeeping ng Bureau of Internal Revenue. Let's start! So ito po yung recording ng ating business transactions. In the case of our books of accounts, manual po ang tawag dito. Karaniwan ito po yung ginagamit ng mga taxpayers kapag nagsisimula pa lang. Ito rin po yung ginagamit namin, manual pa rin po tayo ngayon. Recording of business transactions. Take note, dapat po yung ating manual books of accounts ay registered muna before use. Before use po dapat registered muna. So sa ating books of accounts po, we have two kinds of books of accounts na ginagamit po sa recording ng ating business transactions. We have the journal and the ledger. So ang topic po natin ngayon ay journal at we will tackle separately po yung ledger. Pero journal muna po tayo ngayon dito. Ano ba yung journal natin? Sabi po ng Section 2 ng Bookkeeping Regulation number B1, journal is a book of original entry in which the happenings or transactions affecting the business of a taxpayer are recorded consecutively day by day as they occur. So ito yung journals po natin. Dito po natin muna nire-record lahat ng ating business transactions na affecting our business. Hindi po nire-record dito yung mga personal transactions. Bumili ka ng sapatos for your personal use, grocery ng bahay nyo, kuryente ng bahay nyo, internet ng bahay nyo, water bill ng bahay nyo, kasi wala namang kinalaman yun sa business. So, hindi po siya nire-record dito. Take note, ang nire-record lang po sa ating journals, books of accounts ay mga transactions affecting our business. Okay? So, yun po yung purpose ng journal. Para po siyang, kung ikukumpara ko sa real world, para po siyang fruit basket. Ang fruit basket po, isang basket pero samot-saring prutas yung nandoon. So, meron tayong transaction ng expenses, nandito natin i-record. May transaction tayo ng sales, dito natin i-record sa ating journals muna. Book of original entry nga eh. So, pag may transactions affecting the business, original entry dito sa journals natin i-record muna. Tapos, may purchases na transactions, dito natin i-record sa journals, may salaries, may payables, may receivables, basta lahat ng transactions affecting the business, dito natin i-record muna first sa ating tinatawag na journals. At sa actual, ito po yung mga resibo namin. Ito po yung mga resibo natin. We have the delivery receipt para sa delivery ng ating RWB book. Pati yung mga expenses natin, mga office supplies natin. So, ang ginagawa namin dyan, iniipon muna namin siya dito sa isang lagayan, container. Tapos yung accountant namin, yes, we have accountant, our company o accounting staff. Siya po yung bahala nakatoka sa pag-record ng ating business transactions, sa ating books of accounts. Ito po. Tapos yan nire-record yan chronologically. Ibig sabihin sunod-sunod, January 1, January 2, January 3, January 4, January 5. Sunod-sunod siya chronologically. So, ipunin nyo muna yan. Tapos, ang deadline ng ating recording ng business transactions in our journals, take note, ay 7 days. 7 days from the date of transactions in accordance with our bookkeeping regulations, not following day. Mali po yung following day. Dapat po ay 7 days ang deadline. Ngayon, yung ating books of accounts, in the actual or real world, hindi lang po siya nag-iisang journal. Meron po tayo dito, ito, ang tawag po natin dito ay Cash Receipts Journal or CRJ. Meron po tayong General Journal. Meron po tayong Cash Disbursements Journal. At yun po yung mga journals na ginagamit natin sa ating recording ng business transactions. Pero ba't ang dami, sir? Ang dami mo namang journals. Akala ko ba isa lang? So, bibisitahin po natin yung bookkeeping regulations kung bakit marami tayong journals na nire-recommend sa ating mga taxpayers. Ito po, Section 4 ng ating bookkeeping regulations, journals, ledgers, and their equivalents. Ito pong bookkeeping regulations ay matagal na, panahon pa ni Kopong-Kopong, hindi pa po tayo pinapanganak. Pero applicable pa rin po ito hanggang ngayon. Na-apply pa rin po natin sa business, wala pa po itong amendment na ibinababa ang Bureau of Internal Revenue. The journal may consist of only one book, the General Journal. So, itong General Journal po natin, i-check nyo po yung General Journal nyo ng company nyo.
Meron po kayong mapapansing two columns. Ito po, may two columns siya, di ba? Ayan, may two columns lang po siya. Yung two columns na yan, ang tawag dyan ay para sa debit and credit. Debit and credit. Sa eskwelahan na nag-aral kami sa accountancy, ako, graduate ako ng 5 years, ito yung ginagamit namin for sample. Meron siyang two columns. Debit and credit po yan. Lagayin po yan ng debit and credit amount. So, the journal daw may consist of only one book, the general journal. So, ito yung tawag niya, general journal, nag-iisang book. Its equivalents, take note, equivalents may consist of several books, such as sales book, purchase book, cash book, such other books as the taxpayer may find convenient for his business. Such books are also books of original entries, where all the daily transactions, whether cash or otherwise, are recorded in their chronological order. So, yun po yung dahilan kung bakit po maraming tayong journal books na nire-recommend sa mga taxpayer. Kasi in practice po, kahit accountant kayo, kahit CPA kayo, or kahit knowledgeable kayong bookkeeper sa bookkeeping, mahirap po mag-record ng lahat ng transactions dito sa isang journal na general journal. Mahirap po. Napakahirap. Masakit sa kamay. Kasi kung manual ka, napakahirap. Yung loose leaf sa Microsoft Excel, walang problema. Type-type ka lang. Sa computerized books of accounts, yung may software kang gagamitin, accounting software, walang problema. Type-type ka lang. Pero kung nagsimula ka pa lang, sari-sari store, okay, freelance, online seller, so, pwede po kayo gumamit ng manual books of accounts pero dapat registered muna sa Bureau of Internal Revenue before use. And recommendation nga namin, mahirap mag-record dito. Yung iba ang ginagawa, isang column lang ang pinipilapan. Isang amount lang. Mali po yun. Kasi itong two columns po na yan, ang tawag po dyan ay debit and credit. Diyan po natin nilalagay yung amount, debit amount, tsaka credit amount. Pero in practice nga, napakahirap mag-record kapag isang journal, books of accounts lang gagamitin nyo, which is the general journal. Kaya po ang nire-recommend namin, hihiwalay natin yung recording ng cash transactions. Kasi sabi niya, its equivalents may consist of several books such as sales book, purchase book, cash book, and such other books as the taxpayer, tayo, may find convenient for his business. So, yung recommendation namin na ginagawa din namin pati sa practice ng profession ko na convenient sa ating practice para makapag-comply tayo sa bookkeeping regulations ng BIR. Mag-a-add tayo ng equivalent. Ano equivalent na yun? Cash Disbursements Journal. Itong Cash Disbursements Journal, marami siyang columns. Kasi marami tayong disbursements. Nasa 14 columns po siya kung mapapansin nyo. Yan po. 14 columns po yan. Pwedeng 16 columns, depende sa company nyo. Pero ang nire-recommend namin, which is yun ang ginagamit namin, 14 columns. Cash Disbursements Journal, CDJ. Dito po natin nire-record lahat ng lumabas na pera. Purchases, expenses, pinayarang payables, basta may lumabas na pera, Cash Disbursements Journal. Ngayon, kung may lumabas na pera, may papasok din na pera. Tama? So, yung papasok na pera, saan natin siya i-record ngayon? Tandaan nyo, lahat ng business transactions affecting our business of the taxpayers, i-record muna sa Book of Original Entry, which is the journal. So, ito yung journal natin. General journal yung original, pero pwede tayong mag-equivalents for our convenience. So, recommendation namin, Cash Disbursement Journal para sa mga lumabas na pera. And kung may lumabas na pera, may pumasok naman na pera. Ang tawag doon, Cash Receipts Journal or CRJ. So, lahat ng pumasok na pera, sales, collection. So, dito sa sinasabi dito ng Section 4, Bookkeeping Regulation, such as sales book, purchase book, hindi nyo na kailangan mag-separate ng sales book. Kasi yung sales nyo, pwede nyo i-record din yan sa Cash Receipts Journal para hindi natin nalilito. Ang category na lang natin is cash flow. May lumabas na pera, i-record natin sa Cash Disbursements Journal or CDJ, yung maraming columns. May pumasok na pera, i-record natin sa Cash Receipts Journal or CRJ. So, wag na kayo mag-sales book. Wag na kayo mag-purchases book. Mag-cash book na lang tayo para organize yung recording ng ating business transaction according to cash flow. May lumabas na pera, Cash Disbursements Journal, CDJ. May pumasok na pera,
Cash Receipts Journal or CRJ. Meron po itong mga 5 columns or 4 columns. Yan po. Dito nyo po i-record yung mga sales ng products natin, services natin, sa customers natin, sa clients natin. May collection kayo, tapos may withholding tax, may creditable withholding tax, dito nyo rin po i-record yan. Nangutang kayo sa bangko, may loan kayo, basta may pumasok na pera, whether sales or loan, investment from owners, basta may pumasok na pera, cash receipts journal yon. So, saan natin gagamitin, sir, yung general journal natin, yung may 2 columns? Kasi sabi mo, sir, 14 columns or maraming columns, cash disbursements journal, mga lumabas na pera. Tapos, sir, pag may pumasok na pera, sabi mo, cash receipts journal naman. So, saan natin ito gagamitin ngayon? Gagamitin po natin itong general journal natin sa non-cash transactions. Mga business transactions ng taxpayer na walang effect sa cash or not involving cash. In other words, non-cash transactions. Example ng mga non-cash transactions, sales, on account. Ibig sabihin, pinautang mo. So, pinautang mo, wala kang collection na pera, kahit 10% down payment, 50% down payment, wala. Lahat pautang. So, kung lahat pautang yun, may na-receive ka bang pera? Wala. So, hindi mo gagamitin yung cash receipts journal or CRJ. Ang gagamitin mo ay general journal kasi dito natin nire-record yung mga non-cash transactions. Remember, ang sabi ito sa definition ng journal, lahat ng business transaction affecting the business of taxpayers, dapat i-record natin yon. Ano pa? Depreciation. Karaniwan yung depreciation, yun yung expense natin sa mga equipment natin, property natin na may useful life na more than 1 year. As time goes by, bumababa yung kanilang value kasi ginagamit natin, naluluma. So, ang tawag po doon sa expense na yon ay depreciation. Like building. So, hindi nyo pwedeng expense outright yung building, i-claim as deductions against your income tax. So, asset muna siya. As time goes by, bumababa yung value niya. Ang tawag doon ay depreciation. So, depreciation expense yun na pwedeng i-claim ng taxpayer as valid deductions against the gross income for income tax purposes. Yung mga machinery, kung nasa construction industry kayo, machinery, basta lahat ng equipment na ginagamit nyo na may useful life na more than 1 year. Like computer equipment na ginagamit natin, yung camera natin. More than 1 year natin yan gagamitin, yung estimated useful life. So, subject yan sa depreciation, asset muna siya. As time goes by, bumababa yung value, depreciation ang tawag doon. At ang depreciation, wala namang kinalaman sa pera. Walang involved na pera. So, kung walang involved na pera, yung transactions natin affecting our business, saan natin siya i-record? General journal. Okay? Maliwanag po ba? So, non-cash transactions, yung may 2 columns po natin ay general journal. Pati yung mga closing entries sa closing nating books of accounts, adjusting entries na walang kinalaman yung pera, dito pa natin siya i-record. Pag may pumasok na pera, cash receipts journal. Pag may lumabas na pera, cash disbursements journal. Ang tawag po dito ay journals and equivalents. Tatlo siya. Tatlo yung journals natin. Applicable po ito sa mga BAT and non-BAT. Ngayon, nung nagkanta kami ng seminar sa Pampanga, ako yung speaker. Pampanga, may isang bookkeeper na nagtanong. Tanong niya, sir, yung equivalence, kasi equivalence nga, di ba? It's equivalence at the convenience of the taxpayer, pwede tayo gumamit ng ibang journals. Sir, yung equivalence ba na tinuturo mo, itong 14 columns in 5 columns na cash disbursements journal and cash receipts journal na i-record mo na dito, i-record pa ba natin dito sa general journal? Hindi na. Equivalence na nga ito eh. Ito na yung book of original entries. Yung original entries natin, isang beses mo lang siya i-record. Ay sabi niya, ay hindi sir, kasi sa practice ang ginagawa ko, kasi bookkeeper siya eh. Ay sir, sa practice kasi sir, ang ginagawa ko, nire-record ko na sa cash disbursements journal, nire-record ko sa cash receipts journal, tapos yung mga nire-record ko po dito sa CRJ, tsaka CDJ, nire-record ko din po dito sa general journal. Sabi ko, madam, mali po yun. Book of original entries. Original na nga ito eh. Ito na nga equivalence niya eh. Original na. Itong general journal natin, nanganak lang siya. Nanganak siya kasi for the convenience of taxpayer, mahirap po mag-record sa general journal lang ng 2 columns. So kaya nire-recommend namin mag-equivalence tayo according to cash flow transactions. Cash disbursement kapag may lumabas na pera, CDJ, CRJ kapag may pumasok na pera.
Pag may mga transactions naman affecting the business na walang kinalaman sa pera or non-cash transactions, general journal. Ay, pinipilit niya pa rin yung gusto niya. Sabi ko, madam, sige, bahala na kayo. Tapos, nag-walk out siya. Hindi na siya umattend ng half day na seminar kasi whole day yung seminar namin na bookkeeping. Hindi na siya umattend ng afternoon, after lunch. Bahala na siya. Papahirapan niyo pa yung sarili niyo. Nakapag-complain na nga kayo. Sabi ko, nakapag-complain na nga po kayo, madam, kasi book of original entries eh. Ano ba ang ibig sabihin ng original? Hindi mo siya pwedeng i-duplicate. Na-record mo na siya sa CRJ, CDJ, hindi mo na kailangan i-duplicate o i-re-record pa sa general journal. Kasi ito na nga yung equivalence niya eh. Okay? Yung dapat mong i-record sa general journal, madam, baka nakikinig ka. Baka ikaw yung kinakwento namin na nanonood ngayon. Yung dapat mong i-record, madam, na cash flow transaction sa general journal, ini-record mo po dito sa CRJ and CDJ kasi ito yung equivalence natin in accordance with our bookkeeping regulation section 4. Original entries na rin to, madam. Baka nanonood po kayo yung aming participant ng seminar na before COVID-19 pandemic, yun yung aming napag-usapan. At bookkeeper ka din kasi yun, bookkeeper din. Sabi niya bookkeeper din siya. Pero mali naman yung kanyang bookkeeping practice. Pinapahirapan niya lang yung sarili niya. So again, we have the general journals para sa mga non-cash transaction. Yun yung may 2 columns. 2 columns yan. Tapos general ledger, ito pag-uusapan natin separately sa ating HC video, pero journals muna yung pag-uusapan natin. GL siya, general ledger. Cash receipts journal, CRJ, para sa mga may pumasok na pera. Pwede kayo mag-separate ng sales book, doon nyo lahat i-record yung mga sales nyo. Pero nga, para hindi nakakalito, wag na kayo mag-sales book, wag na kayo mag-purchases book, mag-cash receipts journal na lang kayo and cash disbursement journal para yung ating recording ay depende sa cash flow transaction. Tapos we have the cash disbursements journal, CDJ, para sa mga lumabas na pera. Ngayon, again, before use, bago gamitin, dapat walang laman. Dapat po ito nakaregister muna sa Bureau of Internal Revenue. Subsequently, after nyo po mag-initial registration at mauubos na yung laman ng inyong manual books of accounts, pwede po kayo mag-register online sa Online Registration and Update System ng BIR or UROS. UROS na po yung online subsequent registration ng manual books of accounts kapag malapit na pong maubos. And sa pag-record po ng transactions, hindi po pwedeng cash lang, hindi po pwedeng sales lang, hindi pwedeng expense lang. Dapat po naka-specific yung mga account titles na gagamitin nyo. Ito po yung mga account titles natin. Ito po yung ginagamit natin sa pag-record ng ating transactions. Okay? Like for example, mayroon tayong cash disbursements journal. Mayroon tayong cash disbursement transactions. Ano yung cash disbursement transaction na yun? Like salaries. Hindi mo pwedeng ilista dito. I-record mo sa cash disbursements journal mo na expense lang. Mali po yun. You must specify what particular expense yung inyong expense transaction. Ito po yung trabaho ng ating chart of accounts. Dapat po meron kayong chart of accounts sa company ninyo. For VAT or non-VAT kayo, seller of goods or seller of service. Sa mga RWB book owner po natin ng bookkeeping, whether VAT or non-VAT, seller of goods or seller of service, meron po tayo dito ang tinatawag na chart of accounts. Ito po ay, meron tayong template. Ito po. Gumawa na po tayo ng chart of accounts para sa inyong business. Pwede nyo po itong i-edit, pwede nyo dagdagan, o pwede nyo pong bawasan. We have chart of account for asset, chart of account for liability. Yan po, ito yung liability natin. May mga payable. May mga paliwanag din po ito, explanation of account title. Tapos, meron din po tayo dito yung expense. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, expense. Ayan. Ayan po. Ayan, expense kung nakikita nyo. So, hindi nyo po pwedeng expense lang. Mali po yun. Kasi yun yung nakikita ko sa mga small nagbi-business, expense lang. You must specify what particular expense affecting your business transaction na bago mo siya i-record dito sa ating books of accounts. Ganun din po sa sales natin. Ngayon, if you want to learn more po, if you want to avail our chart of accounts na naka-template na po dito, pwede po kayo mag-avail ng ating RWB book. This is one-time investment fee only. For VAT,
We have the investment fee, but bookkeeping RWB book, investment fee is 6,499 only. Kasama na po yung book natin, pati po yung template ng ating mga chart of accounts, pati po yung books of accounts na gagamitin natin, kasama na po dito sa package natin. Free shipping po tayo nationwide. Tapos hindi nyo po ito babasahin para pag-aralan kasi very highly technical yung mga paliwanagan sa BIR compliance, taxation, bookkeeping, financial statement, tax audit. Very highly technical. Papaliwanag po namin to, ako pa rin po magpapaliwanag, using our exclusive ATC tax tutorial videos on our website na ma-access nyo lang sa ating website. Hindi po siya available sa YouTube, hindi po available sa kung saan social media. Sa website lang po na-access yun. Para po ma-explain natin step by step yung contents ng ating RWB book. Doon po natin pag-uusapan kung paano nyo po i-records yung mga business transaction nyo sa ating books of accounts. At meron tayong practice set. Ito po, meron tayong practice set. Meron tayong practice set kasama po sa RWB book ng resibo ng sales, tsaka resibo ng mga expenses. Yan po. Yan. So, ito po yung pagka-practicean natin, hindi yung actual yung business. Madaling salita. Kapag nagkaroon tayo ng error or mistake dito sa ating pinag-aaralan na bookkeeping, RWB book natin, wala pong penalties kasi practice nga lang eh. Pero pag business nyo ang pinag-practicean nyo at nagkamali kayo, malamang may penalty kayo pa na-tax map kayo o na audit kayo ng Bureau of Internal Revenue. So, we suggest mag-invest po kayo sa education ninyo. This is one-time investment fee only. You may visit our website, atcbebe.com to learn more. Or you may message us on our new Facebook page, Accounting Tutorial Center, Team ATC, to ask for more details po how to order your RWB book. Available po yung cash on delivery and free shipping po tayo through LBC. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay maraming natutunan at kita-kits po tayo sa mga other helpful HTC videos natin. Please subscribe and follow us for future tax updates po. Maraming salamat po. My name is Mark Lord and Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Bye-bye! Thank you po. Abilin na po kayo ng ating RWB book.